Yon, good evening basketball fans. Welcome to another game prediction dito mga bossing sa sportsplus.ph. So yun nga mga bossing sa lahat ng gusto mag-place ng bet nila para dito sa NBA. Ayan mga boss. Andiyan yung link natin sa comment section. Register na kayo mga bossing. So yun mga boss, ito. Alamin natin yung bakbakan ng Oklahoma City Thunder at ng Golden State Warriors. So ito mga bossing, kung titignan natin sa match-up predictor, napakalaki ng percentage or win probability ng Oklahoma compare dito sa Golden State mga bossing 21.4% lang. Ito nga mga bossing, nangunguna sa Western Conference itong Oklahoma City Thunder na may record na 20 wins, 1 losses lang. Grabe. Hanggang ngayon, nung nakaraang season, number 1 sila. Hanggang ngayon, number 1 pa rin. Habang ang Golden State Warriors mga bossing, merong 11 wins and 10 losses. At pang-8 sa Western Conference. Ayan mga boss. Purok 8 na naman yung Golden State natin mga bossing. Kawawa. Yun mga bossing, possible maglaro na si Seth Curry. So malamang mga bossing papalitan yan yung pwesto ni Buddy Hield. O sandali lang mga boss, ayusin lang natin ang. Ayun mga boss, tignan natin yung mga betting option dito sa sportsplus.ph. Ayan, ready nyo na mga boss. So tulad nga na sinasabi natin sa video natin mga boss, susuporta natin yung Warriors hanggang finals na. Yun kung aabot. So ito mga bossing, para sa match winner natin. Siyempre Golden State Warriors tayo mga bossing. So tignan nyo naman yung bigay mga bossing times 5. Diba? Kasi ito pa mga bossing yung pinakamaganda rito sa sportsplus.ph mga boss. Itong free throw nila, first free throw scored. Ayan o. Warriors pa rin tayo dyan mga bossing. Ang first free throw scored natin na yan. Ayun o, halos times 2.06 pa yung bigay niya mga bossing. Tapos dito sa Sports Plus mga boss, ayan, meron din option dito kung mag-overtime yung game or hindi. Ayan no, times 15 mga bossing yung pwede nyong piliin dito mga boss. So napakalaki ng odds mga bossing. So for the over-under tayo mga bossing, ito. So feeling ko mga bossing mag-over 225 to. O 222 pala.
So ayan mga boss, so times sa 0.99 pa yung bigay. Halos times 2 pa yan mga bossing. Pwede nyo pa nga talpakan yan. So dito tayo sa players mga boss. Sayang wala pa sa option si set carry mga boss dito. Kasi possible maglalaro na yan si set carry. Ayan, sayang lang wala siya. So yun mga boss, dito tayo sa 3 points made para kay Aaron Wiggins. Sa double-double tayo mga bossing. So para sa akin mga bossing, itong si Jimmy Butler mga boss, magdo-double-double to rito sa bakbakan nila. So including overtime to mga boss, itong double-double na to. So yun, no, times sa 4.63 pa para kay Jimmy Boy. Pero hindi naman reported si Jalen Williams di ba? Tapos nung previous game ng Oklahoma, naglaro rin to si Jalen Williams. Alanganin kasi kay Doraemon yung tres talaga eh. Well mga bossing, dito kay Jimmy Butler, maglalagay rin tayo rito mga boss ng assist. Siyempre naka-double-double tayo kay Jimmy Boy. Oh, lagyan na rin natin to.
10 plus na assist mga bossing para kay Jimmy Boy. Di naman buhaya yan si Jimmy Boy. Tignan nyo yung ads mga boss. Halos sa times 10 pa yan. Yan times sa points 6090. So pag nakapasok to, matik yan. Pasok na rin yung ano natin. Tapos ito kay Jalen Williams mga boss. Lagyan natin to ng over 3. So over ano tayo kay Jalen Williams o Jalen Williams. Over 1.5 mula sa 3. Ayan ha. Times 2.88 yan mga bossing. Malaki-laki pa yan. Maganda rin yung bakbakan kanina mga bossing ng Houston Rockets saka nung Jazz kanina, no? Kahit tabugbog ang Rockets, tinalo ng Utah Jazz. Paldo-paldo tayo dun mga boss kasi halos lahat ng taya natin pumasok karamihan. So lamang na lamang yung panalo natin dun mga boss. Wala yung rebounds, ayun yung rebounds. So yun mga bossing, dito muna tayo sa okay na to siguro mga boss. Tignan ulit natin yung matchup. Lagay tayo ng over-under natin para sa bawat team. Oh, bumababa. O kanina, laki to eh. 5.20 to eh. Since naka-over 225 tayo mga bossing dito sa Oklahoma City Thunder. Ayan, maglalagay rin tayo dito mga boss. Maglalagay tayo dito ng over 1117.5. Tapos sa Golden State mga boss, ganun din. Over 106.5 tayo mga bossing. Laki niyan mga boss, oh. Okay pa yung ads niya, no? Halos times 2 po. Na including overtime yan mga bossing. Yan mga boss, ito nga yung ating betting tips para dito sa bakbakan ng Golden State Warriors at ng Oklahoma City Thunder. So, yun mga boss, sa match winner, naka-Warriors tayo times 5.20 pa yung bigay kanina pero ngayon bumaba naging 5 na lang. Tapos sa first free throw score natin mga bossing, syempre Warriors pa rin. Magiging feeling ko magiging agresibo talaga yung Warriors dito mga boss. Yan, tas over-under natin including overtime mga bossing and over 225.5. Halos times 2 pa yung odds niyan. Tapos sa Oklahoma City Thunder mga bossing for the total score, ayan naka-over tayo ng 117.5 na score.
Ayan, times 2.07 yung odds niya, including overtime, and especially for the Golden State Warriors, naka-over 117.5 din tayo times sa 2.07 din yung odds. So, for the player double-double mga bossing, ito baka makalusot. Dito nga tayo kay Jimmy Butler mga bossing. Ayan, naka-times sa 4.63 yung double-double para kay Jimmy Boy. And for the player assist mga bossing, ayan, Jimmy Butler pa rin tayo mga bossing. Ayan na 10 plus na assist para kay Jimmy Butler. So makalusot lang mga boss. Tagus-tagusan to times 9.60 ano. Tapos syempre naglagay tayo para kay Jalen Williams ng 3-point made. So makadalawa lang ng 3. Makadalawang 3 PM lang to si Jalen Williams times 2.88 na. So halos times 3 na yan mga bossing. So mga boss, ayan, nasundan nyo na. Kung nasa tingin nyo mga bossing, papasok itong prediction natin na ba, ano pang hinihintay nyo mga bossing. Ayan, nandyan yung link natin mga boss sa comment section. Ayan, register now and so yun mga boss, dito naman tayo para sa bakbakan ng Boston Celtics at ng New York Knicks. So yun mga boss, halos match na match itong dalawang kupunan na to mga bossing. So ito nga mga bossing, win probability ng New York Knicks 56.8% compared dito sa Boston Celtics na 43.2% lang. And also mga bossing, itong New York Knicks, ayan, meron siyang record ngayon ng 13 wins, 6 losses. Ang Boston Celtics naman mga bossing, 11 wins, 9 losses. So for the injury report mga boss, ito possible magpaglaro na tong dalawan to. So yung mga bossing nga para sa Boston Celtics, halos si Jason Tatum lang yung wala. Si Ron Harper Jr. possible paglaruin na to sa si Kalbo, si Derek White mga bossing. So hindi ko lang napanood yung last game nila mga boss ng Boston kung pinaglaro na to si Derek White or hindi pa saka si Cueta. So for the last game ng New York Knicks mga bossing, ito galing nga sila sa 4 na sunod-sunod na panalo at isang talo mga bossing. Ang Celtics naman mga boss, ito galing sa 3 panalo at 2 talo mula sa kanilang huling laro. At nung huling bakbakan nga nila mga bossing, ayun, tinalo ng New York Knicks itong Celtics sa final score na 105-95. Ito home court ng Boston mga boss para sa bakbakan ng New York Knicks. Pero kaka na si Brunson dyan for sure. Nangunguna mga bossing si Luka Magic for offensive leaders. Defensive leaders walang pinagbago, si Nikola pa rin. Kahit sa assist mga bossing, nangunguna si Nikola ngayon. Sa block naman si J-Hop. O yung bata pa rin natin mga bossing, si Kerry Boy pa rin na nangunguna sa 3 PM. Tignan natin sa points. So ito mga bossing kung pagbabasihan natin yung NBA player stats for this season. Ayun mga boss, nangunguna ngayon si Luka Doncic para sa points. Ito nag-average si Luka ng 35.1 points per game. Sumunod sa kanya si SGA na nag-average ng 32.5. Tindi ni Luka. Pang ilan kaya yung bata natin si Kerry Boy? Ayun pan 13 si Kerry Boy mga bossing.
So dito na tayo mga boss, Celtics. So sipatin natin mga boss, tignan natin kung kakayanin ng sino possible na mag-double-double dito sa New York Knicks. Ito nga si Carl Anthony Towns mga bossing, double-double oh. Possible mag-double-double dito si Towns mga boss. Kahit si Bronson kaya rin mag-double-double nito eh. Buhaya lang eh. Tignan natin yung average ni Bridges mga bossing mula sa 3-point line. Ito nag-average siya ngayon ng 5.3 at 2.2 pala. 5.3. Josh Hart. Dito naman tayo sa Boston Celtics mga boss. Tignan natin yung stats nila ngayon. Kalbo. Wala man lang wala man lang nag-average ngayon ng double-double sa Boston Celtics Shooting for Derek White, 0.7. Dalawang tres kay Kalbo, pwede na. Sa kay Pritchard, dalawang tres. Pero dito tayo kay Jordan Clarkson mga bossing. Maglalagay tayo kay Kabayan dyan ng dalawang tres. Ang kaya ni Kabayan yan. So, mga bossing, tignan natin sa sportsplus.ph yung pwede nating mapiling betting option para dito sa bakbakan ng Boston Celtics at ng New York Knicks. So yun mga boss, match winner natin, syempre New York Knicks tayo dito. Supportahan natin si Kabayan. So since medyo mababa yung odds mga bossing, ang diskarte natin dyan, tataya tayo sa mismong live na. Papalaki muna tayo ng odds. Then ang first free throw natin mga boss. Ayan, Boston Celtics tayo, first free throw. Kung sino ang unang makakapasok ng free throw mga boss. Sa Boston naman tayo mga bossing.
Dito tayo sa over-under natin mga bossing. So yun mga boss, under 229 tayo rito. Ganda-ganda pabigayan yan, no? Sa total score mga bossing, ngayon naka-under 229 tayo, 0.5. So ang odds dyan, nasa times sa 2.03 pa. Tapos mag-over tayo mga boss sa New York Knicks. Ayan, over 116.5 tayo mga boss. 2.11, pwede na yan. Pang sabaw-sabaw na yan. So sa player option tayo mga bossing. Kay Bronson tayo mga bossing. Buhaya to si Bronson eh. So yun, kay Jalen Bronson mga boss, mag-under tayo dito ng assist. Subok na yan kay Bronson. Tignan nyo yung average ni Bronson dito sa assist, oh. Oh, 6.2. So, wag na mga boss, wag na natin lagyan to si Bronson. Dito na lang tayo kay Clarkson. Dito na lang tayo kay Kabayan. Over tayo kay Kabayan. Over 2.5 na assist. Ayan, makatatlong assist lang si Kabayan. Okay na. Matik yan, si Kabayan pa ba? Tapos kay Peyton Pritchard mga boss. Miles Bright. Kay Towns. So ito mga boss, maglalagay din tayo ng kay Jordan Clarkson para sa 3 points made. Eh sana pasok si Kabayan, dami nating ano kay Clarkson, no. Ano pag bilang ko ng next to Guwelga talaga tayo. So naka over 1.5 tayo para dito kay Clarkson sa assist. Eh no, kano pa bigay niya no, 2.09 pa yan. Tapos for the assist mga bossing, dito tayo kay Peyton Pritchard. Feeling ko lang. So
So yun mga boss, dito tayo kay Michael Bridges for the assist. Over tayo. Over 7 plus. Ayan o. Times 6.99 yan. Ay 98. Wala si OG nawala ah. Si Robinson kasi walang magawa matinuto eh. Yan natin stats ni Robinson. Alam mo, wala pa siya rito. Ayun. Nag-average lang pala to ng 8.4 oh. Active pa. Pwede to, pwede. Yun lang kaso ang baba masyado. Yung mga bossing para dito sa double-double natin, dito tayo kay Jalen Bronson mga boss. Sugal tayo ng double-double dito kay Brunson. Ang Brunson to, sana mamasa. Ayan. Kaano pa ads niyan mga bossing oh. Kay Brunson 5.30 to pa. Bali, nag-average naman si Brunson ngayon ng 6.2 assist eh. So, namamasa nga. So, kayang-kaya ni Brunson yan para sa kay Jaylen Brown. Kalbo, alanganin kasi to. Baka hindi ipasok ng ipasok to si Kalbo eh. Bali, feeling ko starting 5 to si Kalbo kasi wala si ano eh. Ayan, kay Derek White tayo mga bossing. Lagyan natin yan si Kalbo. Ng double-double. Double-double, Kalbo. Galingan mo, Kalbo ha. Kano ba double-double kay Kalbo? So yung mga bossing sa sportsplus.ph lang merong ganitong klaseng betting option tong double-double. Kaya ano pang hinihintay nyo mga boss? Register na sa link natin nandiyan sa comment section mga bossing. Ayun no, 10 point times 10.45 mga bossing. Tignan nyo naman mga boss, kahit sandaan lang lagay mo rito kay Kalbo. 945 kagad to win. Ilan uli yun? 10.45. Sa double-double. May makakachamba kayo maka-double-double dito. Josh Hart. Triple-double. Baba ng bigay. Pati sa double-double. Totoo ba yan kay Josh Hart? .
Pero yung average niya dito ngayon, no, 11.4 sa 28.4 minutes playing time. Nag-average lang siya ng 11.4. Mataas din pala yung percentage ng rebound niya, 7.8, saka yung assist. Oh. Then mga bossing, feeling ko ito na. Huwag na tayo maglagay ng triple-double muna. Parang alanganin na. Kasi kung titignan natin yung stats nila ngayon mga bossing, ang bababa. So, yun mga boss, ito nga yung ating game prediction para sa game na to. Ayan, tignan nyo na mga bossing. Sana nawala, ayun. So, para sa Boston na Celtics versus New York Knicks mga boss, ito, naka-match winner tayo sa Knicks. First free throw score natin mga bossing, syempre Celtics tayo. Feeling ko mas magiging agresibo ang Celtics dito mga bossing kaya silang makakapag free throw dito. Saka medyo malalaki din yung New York Knicks ngayon. Nandiyan sila OG saka si Robinson. Tapos over-under natin mga bossing including overtime para sa total score. Naka under 229.5 tayo. Ayan, feeling ko medyo magiging mabagal ang pacing din nito mga boss. Kasi kung titignan natin dito sa stats ngayon, nag-average siyang ito, nag-average ang Celtics ng 114.9 points per game. Ang New York Knicks naman 120.4 points per game. So, feeling ko mga boss, naka-under lang to, mga under 230 ganyan. So, sa New York Knicks mga boss, ito nga naka-over 116.5 tayo since nag-average sila ngayon ng 120.4. Ayan, hindi na rin tayo naglagay muna sa Boston Celtics. So, para sa player assist mga bossing, ito kay Jordan Clarkson tayo, naka-over 2.5. So, ang stats ngayon ni Jordan Clarkson mga bossing para sa assist. Ayan, 1.7. So, sa tingin ko kakayanin ni Kabayan Jordan Clarkson yan na makatatlong assist man lang. So, kahit hindi na siya ibabad dito, pero sana ibabad. So, for the player 3 points made mga bossing, ito naka-over 1.5 tayo kay Jordan Clarkson din. So, makadalawang tres lang to si Clarkson mga bossing. Pasok na kagad yung times 2.09 natin. So, si Jordan Clarkson mga boss, ito nag-average siya ngayon siya mula sa 3-point line ng 1.3. So, yan ah. So, yan mga boss, sana ano siya rito. Nakadalawang tres si Clarkson mga boss. So, para sa player assist mga bossing, ayan, naka-assist din tayo rito. Kay Pungol na wala ah. Sino ba assist natin kanina? Nawala, nakalimutan ko, di natin naista. Ito kay Mikal para. Kay Mikal pala. Kay Mikal Bridges pala mga bossing tayo naka player assist.
O, kayang-kaya ni Bridges yan. Tignan nga natin yung standing ni Bridges. Ayun o, sa assist niya, nag-a-average siya ng 4.4. So, feeling ko kayang-kaya ni Bridges yan mga bossing para sa assist. So, sugal natin to. Itong over 7 assist natin para kay Bridges. And times 6.98 pa yung odds niyan. So, para sa double-double natin mga bossing, dito naka-double-double tayo kay Jalen Bronson. Si Jalen Bronson, nag-a-average kayo ng 28.5 points per game. Sa rebound naman, 3.4 rebounds per game and 6.2 assists per game. So, feeling ko dito tayo makaka-double-double niyan kay Jalen Bronson sa points, saka sa rebounds. Ay, sa assist. Ayan, kasi 6.2. Bobo lang yung pinapasahan, hindi kasi pumapasok eh. Tapos kay Calvo ito, mga bossing, syempre nilagyan din natin si Calvo rito kay Derek White. Naka-double-double tayo dito kay Derek White. Ayan nga, times 10. Hindi na natin nilagyan ng tatlong tres si Calvo. Baba kasi mga bossing yun. Yung 3 points made. Saka si Calvo kasi ang baba ng stats ni Calvo ngayon eh. Ayun o, 16 points per game sa 33.3 minutes playing time. Pero possible mag-double-double si Calvo rito eh. Sa tres lang kasi oh. 0.7. So ayan mga boss, ayan yung ating match-up prediction para dito sa bakbakan ng Boston Celtics versus New York Knicks. So muli mga boss, ayan pwede nyo sabayan yung ating prediction kung sa tingin nyo papasok to mga boss. Ano pang hinihintay nyo? Bakbakan nyo na yan. So, yun mga bossing, yung link natin nandiyan lang sa comment section if ever gusto nyo mag-register lang kayo mga bossing at mag-verify lang kayo ng account nyo. So, no worries dito mga bossing kasi Pagcor license tong sportsplus.ph. So, muli mga boss, bago natin tapusin tong live natin, ito dalawang team lang muna tayo. Dito nga tayo sa unang-una, Warriors versus Thunder mga bossing. Ayan, syempre alam niyo naman mga bossing, di ba tulad nga na sinasabi natin sa suportahan natin ng Warriors hanggang sa finals kung aabot. So ayan, batch winner natin mga bossing, Warriors, pati first free throw scored, Warriors tayo. So over under mga bossing, including overtime, and naka-over 225.5 tayo mga bossing. Sa Oklahoma City Thunder mga boss, naka-over 117.5 tayo. Tapos ito sa Golden State naman, naka-over 117.5 din tayo. So support natin to mga bossing kaso kahit talunin ng Thunders itong Warriors, may pang support tayo rito. So ito rin mga bossing, naka-double-double tayo kay Jimmy Boy, including overtime to times 4 yung odds niya no. Tapos yung assist natin kay Jimmy Boy over 10 plus din. So pag makapasok tong dalawang to, tagos na yan. Tapos may pambawi rin tayo rito. Yan. Naka 3 points mates tayo. Makadalawang tres lang tong si Jalen Williams. Pasok na kagad yung 2.88 natin. So yan ang diskarte natin dyan mga bossing sa Warriors. So kahit matalo ang Warriors dito mga boss. Ayan. For sure pumasok lang tong ibang prediction natin. Paldo pa rin tayo mga bossing. Para yung nangyari sa Houston Rockets kanina mga bossing. Kahit talo yung Rockets, hindi pumasok yung match winner natin saka yung race to 10. Pasok naman karamihan ng ibang bet natin mga bossing kaya bawing-bawi pa rin tayo ron. Hindi lang bawing-bawi, panalo pa, kumabig pa tayo ron mga bossing. So yung mga boss, tignan na lang natin, konting segue lang para sa mga incoming game para bukas since tapos na rin naman tayo sa ating
game prediction para sa dalawang team. So yun nga, magbabakbakan bukas mga bossing. Wizard versus Philadelphia 76ers. Ayan na, home court to ng Philadelphia mga boss. So yun, grabe, 3 wins, 16 losses. Tapos ang Philadelphia, 10 wins, 9 losses. So naglalaro na kasi si Paul George din dyan mga boss. Saka si si Tyrese Maxey mga bossing. Grabe, pumuputok ngayon. So win probability ng Washington mga bossing napakababa, 18.4 lang compared dito sa Philadelphia. Ang win probability nila is 81.6%. So ito si Cooper, alam ko pinaglaro na 'to eh. So yun mga boss, wala dito si Alex Sarr, si Corey, saka si Trey Johnson para sa Washington. Para naman sa Philadelphia mga bossing, itong dalawan to pinaglaro na 'to eh. Di lang ako sure kay Andre Drummond. Kahit si Joel Embiid alam ko naglalaro yan. And correct nyo na lang ako kung mali mga boss ha. Kasi nung huling bakbakan nila naglaro to si Embiid. Ewan ko bakit naka-injury na naman to rito eh. Nasanay na siguro yung yung reporter ng ESPN na laging injury to si Joel Embiid kaya lagi nandito. So ito nga mga boss, team stats tayo para sa Washington. Nag-average sila ngayon ng 112.5 points per game. Yan na total yan ha. Total score nila to. So yun mga boss. Ayan, so under to malamang. Kahit ang Philadelphia mga bossing 118.2 points per game lang. So malamang mga boss under to. So sa huling laro, sa 5 huling laro ng Wizard mga boss, meron silang 2 panalo, 3 talo. Same ng Philadelphia mga bossing, 2 panalo, 3 talo. Pero may momentum ang Wizard dito kasi galing sila sa panalo. Kontra sa Milwaukee Bucks yan mga bossing ha. Grabe kahapon. Tama ba kahapon? Kanina mga boss. Kalahin mo mga bossing oh. Tinalo nila yung Milwaukee Bucks. Sadyan pa si Giannis nun. Naglaro ba si Giannis? Tignan nga natin. Yun kanina. So yun kanina nga mga bossing tinalo ng Wizard itong Bucks. Naka Philippine time din pala to. Grabe 3 point leads lang oh. So yun na naglaro pala dun si Giannis. Nag-average siya ng 26 points, 7 rebounds, 4 assists. Tignan natin kung sino yung player of the game. Ito mga bossing, si J. McCollum pumutok sa Washington Wizard. At katulong niya rito si Marvin Bagley. So si Kyle Kuzma mga bossing, 20 minutes playing time, 3 points lang. Galing pa sa 3. Habang tumatagal, lalong bumababa stats nito ni Kyle Kuzma. Ito mga bossing, si AJ Green, oh, grabe oh. 4 of 6 mula sa 3-point line. Sure ball din talaga tong kumag na to eh. Kevin Porter Jr. mga bossing, 5 of 6 mula sa 3-point line. Kahit si Miles Turner, lahat ng points niya galing sa 3. Tapos ito ngayon mga bossing, yung pinabigay ng Warriors, si Ryan Rollins. Ayun, ang ganda ng stats niya. 14 points, 3 of 7 mula sa 3-point line. Umulan pala ng 3 sa Milwaukee Bucks eh, oh. 21 of, out of 38. Ang Washington, 31 out of 36.
So yun nga mga bossing, ayan, maglalaro para bukas, Wizard versus 76ers at Trailblazers versus Raptors. So tignan lang natin mga bossing, ito nga, win probability, grabe naman kinain ng Toronto Raptors itong matchup predictor. So yun, napakababa ng win probability ng Portland kontra dito sa Toronto Raptors mga boss. Ayan na, halos sa apat sa player ng Portland mga boss ang hindi makakapaglaro. Sa Toronto, isa lang. So, halos lahat ng player ng Toronto, mga bossing, ayan, available lahat. So, ayan, maglalaro din para bukas mga bossing, Timberwolves versus Pelican at Grizzlies versus Spurs. So, yun, mga bossing, Ito na uli mga boss, yung ating game prediction para sa bakbakan para bukas mga boss. Ay, ayusin natin para makita nyo ng buo. Ay mga boss, Warriors tayo muna para bukas. Ayan nga, yung ating over-under. Parang di kita. So, mga bossing, yan ang ating prediction para bukas mga bossing. So, since nga tulad na natin na lagi natin sinasabi, supportahan natin ng Warriors hanggang hanggang championship na mga bossing kung aabot. Yan mga boss, tignan nyo na. So, pwede nyo sabayan to mga bossing. Ayan, click nyo lang yung link sa comment section mga bossing para masabayan nyo tong ating game prediction para bukas. So, yun, naka-match winner tayo sa Warriors. First free throw score, Warriors pa rin. Over-under mga bossing, 225.5. Sa Oklahoma City mga boss, naka-over tayo ng 117.5. Sa Golden State naman, over din, 117.5. So, player double-double mga bossing, naka-double-double tayo kay Jimmy Butler na merong odds na times 4.63. Sa player assist, ganun din, Jimmy Butler tayo, 10 plus yan mga bossing na assist, times 9.60 na odds naman. Sa players 3 points made mga bossing, ito, naka-over 1.5 tayo kay Jalen Williams. Para naman sa bakbakan ng Boston Celtics mga bossing, match winner natin, Knicks. Tapos naka first free throw scored tayo sa Celtics. Over natin mga bossing, naka-under tayo ng 229.5. Sa New York Knicks naman mga bossing, ayan, naka-over 116.5 tayo. Player assist mga bossing, dito tayo kay Jordan Clarkson, naka-over 2.5 na assist tayo dyan. 3 points made kay Jordan Clarkson pa rin mga boss, naka-over 1.5 tayo. Sa player assist naman mga bossing, ito kay Mikal Bridges, naka-over 7 plus tayo. Tapos sa player double-double natin mga bossing, dito tayo kay Brunson, saka kay Kalbo, kay Derrick White mga boss. Ayan, baka swertin. So muli mga bossing, maraming salamat sa pagtutok dito sa ating game prediction para bukas mga bossing sa bakbakan ng Golden State Warriors at ng Oklahoma City Thunder. Ayan, maraming salamat mga bossing.
At hindi lang yung mga bossing para din sa bakbakan ng Boston Celtics at ng New York Knicks. So once again mga boss, this is Daddy U. Kita-kita tayo bukas ha. Alamin natin mga boss kung lulusot at tatagos tong prediction natin. So muli maraming salamat mga bossing.